Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. 600,000 pisong halaga ng livelihood assistance ipinagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa dalawang conflict vulnerable areas sa lalawigan ng Cagayan. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Pakabukla na 600,000 pesos agatad ti livelihood assistance tinyawa ti Department of Social Welfare and Development when the DSWD Region 2 kadagiti dua a conflict vulnerable areas iti probinsya ti Cagayan. Babaon iti Sustainable Livelihood Program when the SLP ti ahensya indaulwan mismo ni DSWD Undersecretary for Inclusive Sustainable Peace and Special Concern Alan Tanusay karama ni Regional Director Lucia Alan ti ceremonial awarding kadagiti Seed Capital Fund kan Certificate of Accreditation iti Narimat SLP Association tala ng Villasielo SLP Association iti ili ti Bugay kan Gonzaga. Iti mensahe na kinarit ni Undersecretary Tanhusay ditunggal benepisyaryo nga aramatan daan na saya at tinaawat da tulong kas daytoy ket maysa nga addang ti ahensya kan pasot daytoy amaragpat ti agtultuloy akapya kan panagrangay iti pagilian. Adaan pakabuklan nga upat apulo ket siyam kameng dagiti duwa nga asosasyon nagpada nakaawat ti 300,000 pesos a livelihood grant tapno rugyanan tinapili da a livelihood projects anak sentro iti agricultural supply and rice retailing. Data ti damag manipud Tuguegarao City dayto na April sa Lucan Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakuy naman natin ang Baguio City, mga kaso ng violence against women sa Baguio City bumaba. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Bimaba ti kaso ti violence against women and their children when Davao City ti siyudad ti Baguio iti may katlo a quarter iti agdamang atawen. Sigon kini Police Major Harriet Bulcio panakangiwa ti Baguio City Police Office daytoy katgapo iti panagreggat iti BCPO no sa di na may patpatungpal iti nagduduma a programa karaman iti house-to-house visitation particular dagiti barangay ang nangato iti kaso da. Malaksay iti dayta may saysayang katmatlang iti Oplan Panio when aftercare para kadagiti biktima iti panangramas. Tinikamat ni Major Bulcio babaen kadagiti na iserbing a warrant of arrest kat nakamag dagiti suspect no pay naladaw iti panangibadama kadagitoy. Kabayatan na kaduan kadagiti kita iti panangabuso ang napasama kadagiti biktima ket physical abuse, sexual abuse ken panagramas no sa dino kadawian kadagiti suspect ket kabagyan dagitoy. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Agri-supplies patuloy na ipinamamahagi ng lokal na pamahalaan ng Catanduanes sa mga paaralan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Juris de la Rosa. Padagos ang distribusyon kay mga seedlings, garden tools as iba pang agricultural supplies sa mga eskwelahan sa probinsya ng Catanduanes sa panghenot kan lokal na gobyerno. Ini sa paagi kan Provincial Agricultural Services Office of Paso bilang parte kan proyektong gulayan sa Paaralan Program o GPP sarong programa sa pagultan kan Paso asin Department of Education. Ang GPP alinsunod sa DepEd Memorandum No. 223 Series of 2016 asin sa DepEd Memo 95 Series of 2018 na ang objeto itaguyod ang kaaraman asin kasanayan sa pagtatanom sa mga estudyante asin mabawasan ang gutom asin malnutrisyon sa sainda. Sigon sa Paso, na i-distribuer na ang mga seedlings sa mga eskwelahan na elementary sa Banwaan ni San Andres, Virac, asin Viga.
Asin ini mapadagos pa sa pagdistribuer sa mga eskwelahan sa mga banwaan naman in Pangganiban asin Bagamanok. Hale Vera Catanduanes, ako si Juris de la Rosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Juris de la Rosa mula sa Virac. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 2,000 individual sa bayan ng Cordova sa Cebu nakatanggap ng cash assistance sa ilalim ng AKAP. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Ana sa 2,800 ka mga security guards, tindera, fisherfolk, members o sales ladies sa lungsod sa Cordova ang nakapahimo sa ayuda para sa kapos ang kita program kon AKAP sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Matag usa kanila nakadawat og 3,000 pesos nga ayuda sa gipahigayong cash distribution sud sa duha ka adlaw niadtong Setyembre 20 ug 21 sulod sa Cordova Sports Complex. May padayag sa iyang pasalamat si Cordova Mayor Cesar Didoy ilabi na sa nasudnong pagamhanan tungod sa maong programa. Ang AKAP usa ka programa sa DSWD diinlayon ni ini makahatag og dugang pinansyal nga hinabang ngadto sa mga individual nga ubos ang pagkakitaan og lakip na usab sa kadtong mga minimum wage earners. Kini si Carmel Matos Pedroza para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Carmel Matos Pedroza mula sa Cebu. Dakoy naman natin ng Iloilo. Revitalized Police sa Barangay Team pinangunahan ang groundbreaking ceremony ng water refilling station sa Tapaz, Capiz. Narito si Paul Tarosa para sa detalye ng balita. Ginpangunahan sa Revitalized Police sa Barangay Team ang groundbreaking ceremony sa patindugon nga water refilling station sa Barangay Libertad, Tapas, Capiz. Ang proyekto ang natigayong pinaagi sa suporta sa local government units ng Tapas, Capiz, Department of Labor and Employment Capiz Field Office kay iban pa nga ahensya sa gobyerno. Katuyuan sa proyekto na may bastante nga potable water supply ang mga residente kag mga kaiping nga lugar. Ginabi-abi sa mga residente ang proyekto nga bunga sang pagbinuligay. Naibaluan, gindeploy ang RPSB team sa nasambit nga lugar sang Hunyo 2024 para magbulig sa komunidad sa kun anong ila kinahanglan nga serbisyo kag magaserbi nga tagpatigayon sa manatungdan nga ahensya sa gobyerno. Mula sa Radyo Pilipinas Iloilo, ito si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. Kampanya laban sa child labor mas pinaigting ng Department of Labor and Employment o DOLE Region 11. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Gipasalig sa Department of Labor and Employment kon DOLE 11 nga padayon ang ilahang buhatan sa pagpaningkamot aron nga matuldukan na ang child labor dinhi sa rehiyon. Sa datos sa gipagula sa maong buhatan, nakatala kinig pagkunhod sa ihap sa mga biktima sa child labor sa 90.74% reduction gikan sa kapin 2,500 nga natala sukad ni atong 2018. Sumala pa sa pahayag sa DOLE 11 nga usa sa mga nagunang hinungdan sa child labor mao ang kapobrehon kung diin ang tikdan sa ilang buhatan nga mismong mga ginikanan na ang nagatukmod sa ilang mga anak nga manarbaho aron nga dunay pagsustenar sa ilang inadlaw-adlaw nga panginanglanon. Busa mas ginapakusgan sa ahensya ang ilang mga Child Labor Prevention and Elimination Program diin nagatanyag sila livelihood programs ngadto sa mga ginikanan sa mga child laborers aron dunay panginabuhian ang ilang pamilya ug matabangan usab ang maong mga kabatan-unan nga makakabot og saktong edukasyon. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dakoy naman natin ang Butuan na kumpletong greenhouse facility sa Agusan del Sur na pinondohan ng 2.3 milyong piso ng Department of Agriculture o DA sa Caraga Region, pinasinayaan. Smart Agriculture isinusulong. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Sa tinguha sa Department of Agriculture nga dunay panginabuhian ug kakuha ang pagkaon ng komunidad sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur apil sikbit niini mga lugar, gitunol pinaagi sa National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ang greenhouse facility ngadto sa kagamahanang lokal. Ang greenhouse facility tuad dito sa Sitio Damilag, Barangay Pisaan, gigastuhan sa pundo nga mokabat sa 2.6 million. Lakip na dinhi ang importante mga himan sama sa advanced hydroponic system aron makatubo pag-ayo ang high value crops samtang gadaginot og tubig ug mamino ang environmental impact. Doon na usab kini drip irrigation system, pump house, control room o nursery. Gilaom ang makatabang ang proyekto mopataas sa produktong agrikultural, ikapaambit ang tukmang pagpananom nga dunay pag-amping sa kinaiyahan. Mapasalamaton si San Francisco Municipal Mayor Grace Carmel Paredes Bravo sa nadawatang proyekto kay ning kadong na sinating epekto sa climate change. Maharong sa sektor sa agrikultura ang hagit pinaagi sa pag-adapt sa smart agricultural techniques para makabot ang food sufficiency. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.